Good day po sa lahat, lalo na sa mga masusugid nating kasikreto. Napansin ko po medyo natatagalan ng uploads ninyo, pero ayos lang yun. Naiintindihan ko na baka naman naging abala kayo sa trabaho o sa personal ninyong buhay. Tuloy-tuloy lang po dahil naniniwala akong malaki pa ang magiging potensyal ng channel ninyo. Ako nga pala si Mike, 27 years old. Isa akong registered nurse sa isang pampublikong ospital dito sa amin. 4 na taon na akong nagtatrabaho dito. Pero ang ikikwento ko ay nangyari noong unang taon ko pa lamang bilang nurse. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabi na yon. At sa tuwing ako ay naka-duty sa emergency room, kusa ko pa rin naaalala ang pangyayari na yon. Noong mga panahong yon, probationary nurse pa lang ako. Karamihan sa amin ay puro night shift dahil kulang ang manpower ng ospital. Sanay na sanay kami sa puyat. Sanay na rin kami sa mga dugo, aksidente, at mga pasyenteng biglang dumadating sa kalagitnaan ng gabi. Pero may isang bagay na hindi itinuro sa amin sa nursing school. Kung paano manatiling kalmado kapag may mga pangyayaring wala kang mahanap na paliwanag. Biyernes yon, bandang 12:30 na madaling araw. Sobrang tahimik ng emergency room. 2 pasyente lang ang nakakonfine noon. Isang matandang may hypertension at isang lalaking naaksidente sa motorsiklo. Habang nagsusulat ako ng endorsement para sa susunod na shift, lumapit sa akin ang senior nurse namin. "Mike, ano po yun, ma'am? Pakitingnan mo nga yung bagong pasyente sa bed number 6. Tumango lang ako. Kinuha ko yung chart. Napansin kong walang pangalan. Blanko ang impormasyon. Inisip kong baka hindi pa na-encode ng admitting section. Normal lang naman yun kapag maraming pasyente. At lumapit ako sa bed number 6. May nakahiga roong isang babae. Mga nasa 30 anyo siguro. Maputla ang kanyang balat. Nakaputing hospital gown. Nakapikit lang siya. Tahimik. Akala ko tulog. Kaya tinawag ko siya. "Ma'am?" Walang sagot. Sinukat ko ang blood pressure niya. Normal naman. Tiningnan ko ang oxygen saturation, normal din. Habang sinusulat ko ang mga vital signs, napansin kong malamig ang kamay niya. Hindi yun ordinaryong lamig. Parang ilang oras nang nakababad sa yelo. Napaisip ako. Pero hindi ko na lang pinansin. Kaya pagbalik ko sa nurse station, tinanong ko ang senior nurse namin. "Ma'am, ano pong diagnosis ng pasyente sa bed number 6? Napakunotno siya. "Anong bed 6? Yung bagong babae po." Natahimik siya. Pagkatapos ay tumingin sa akin. "Mike, walang pasyente sa bed number 6. Napangiti ako. Akala ko binibiro lang niya ako. "Ma'am, kakagaling ko lang po dun." Tahimik siyang tumayo. "Sige, tingnan natin." Magkasama kaming naglakad pabalik. Pagdating namin, nanlamig ang buong katawan ko. Walang tao. Maayos ang kama. Walang kumot na nagulo. Parang walang humiga doon. Napatingin ako sa chart na hawak ko. Wala rin. Blankong clipboard na lang ang nasa kamay ko. Hindi na ako nakapagsalita. Tinapik lang ako ng senior nurse. "Baka pagod ka lang." Pero alam kong hindi ako nagkamali. Ramdam ko pa ang malamig na kamay ng babaeng yon. Lumipas ang 1 linggo. Hindi ko na ikwento sa iba. Ayokong isipin nilang nag-iimbento ako. Hanggang sa isang gabi, ako na naman ang duty. Bandang 2:00 na madaling araw. May ambulansyang dumating. Isang babaeng inatake daw sa puso. Kaya agad kaming kumilos. Mabilis namin siyang inilipat sa stretcher.
Habang itinutulak namin papasok, bigla akong natigilan. Siya yun. Parehong muka, parehong babae. Parehong nakita ko sa bed number 6. Ngunit may isang problema. Nang tingnan ko ang wristband niya, iba ang pangalan. At ayon sa doktor, dead on arrival na siya. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Napalunok ako. Kung ngayon lang siya dinala, sino ang nakita ko 1 linggo ang nakalipas? Hindi ko na lamang sinabi sa kanila ang nasa isip ko. Pagkatapos mailipat ang bangkay sa morgue, bumalik ako sa nurse station. Tahimik ang buong emergency room. Bigla akong naalala ang sinabi ng utility staff noong unang linggo ko. Huwag kang basta-basta papasok sa lumang morgue kapag madaling araw. Natawa lang ako noon. Ngayon, hindi na. Bandang 3:00 na madaling araw, inutusan akong magdala ng ilang dokumento sa records office. Dadaanan ko ang lumang hallway papunta sa morgue. Mahaba yun. Malamlam ang ilaw habang naglalakad ako. May narinig akong mahinang boses. Kuya! Kaya huminto ako. Walang tao, kaya nagpatuloy ako. Maya-maya, mas malinaw na. Kuya! Paglingon ko, may babaeng nakatayo sa dulo ng hallway. Nakaputing hospital gown, nakatungo, hindi gumagalaw, hindi ko kita ang muka. Akala ko may pasyenteng naligaw. Lumapit ako ng ilang hakbang. Ma'am? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nanlamig ang buong katawan ko. Siya na naman, ang babaeng nasa bed number 6. Pero sa pagkakataong ito, nakangiti na siya. At doon ko lang napansin ang pinaka nakakatakot. May hospital wristband pa rin sa kaliwang kamay niya. Parehong wristband na nakita ko na isinama sa bangkay papuntang morgue. Ilang oras ang nakalipas. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako sa gitna ng hallway habang nakatingin sa babaeng ilang oras ko nang nakita sa morgue. Parehong muka, parehong hospital gown, pareho din ang wristband. Wala akong narinig, kundi ang malakas na tibok ng aking puso. Unti-unti siyang naglakad papunta sa direksyon ko. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Wala akong marinig na tunog ng kanyang mga paa. Para lang lumulutang siya sa sahig. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Habang papalapit siya, bigla ko narinig ang boses ni Ma'am Linda. Mike? Napalingon ako sa likod. Nasaan ka? Hinahanap ka namin. Pagharap kong muli sa hallway, wala na ang babae. Tahimik na ulit ang buong koridor. Parang walang nangyari. Hindi ko na sinabi sa kanila ang nakita ko. Baka kasi isipin nilang nag-iimbento lang ako ng mga kwento. Pero kinabukasan, hindi ko na kinaya. Nilapitan ko si Ma'am Linda habang pareho kaming nagkakape. Mahina akong sinabi, Ma'am, may nakita po ako kagabi. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, tinanong niya ako, nakaputing hospital gown ba? Parang may bumuhos na malamig na tubig sa katawan ko. Opo, doon sa hallway. Napabuntong hininga siya. Akala ko hindi mo na siya makikita. Lalong dumami ang tanong sa isip ko. Ma'am, sino po ba siya? Umiling lang siya. Hindi ko rin alam eh. Pero nung bago pa lang din ako dito, nakikita ko rin siya. Hindi lang pala ako. Ayon kay Ma'am Linda,
Ilang empleyado na raw ang nakaranas nun. May dating security guard, utility, may mga doktor. Pare-parehas ang kwento nila. May babaeng nakaputing hospital gown na nagpapakita kapag madaling araw. Pero hindi raw siya nananakit. Nagpapakita lang talaga. Hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Kaya tuwing break ko, pumupunta ako sa record section. Gusto kong malaman kung sino talaga ang babaeng yon. Halos 1 linggo akong naghahalongkat ng mga lumang records. Hanggang sa wakas may nakita akong file. Mahigit 12 taon na ang nakalipas. Isang babae ang dinala sa emergency room matapos maaksidente. Dead on arrival. Wala siyang ID. Wala ring kamag-anak na dumating. 2 linggo siyang nanatili sa morgue at pagkatapos nun, inilibing siya bilang Jane Doe. Nang makita ko ang litrato sa file, parang tumigil ang paghinga ko. Siya yun. Siya talaga yun. Eksaktong-eksakto. Ang babaeng nakita ko sa bed number 6. Ang babaeng nakita ko sa hallway. Hindi ako mapakali. Nagsimula ako magtanong sa matatandang empleyado. May isang utility worker na mahigit 3 taon nang nagtatrabaho sa ospital. Nang ipakita ko ang larawan, tahimik lang siyang tumango. Sinasabi ko na nga ba? Mahinang sabi niya. May nakakakita pa rin pala sa kanya. Bakit po siya nagpapakita? Alam mo, may paniwala rito noon. Kapag walang naghatid sa isang tao, kapag walang naghanap, hindi raw nakakaalis ang kaluluwa. Hindi ko alam kung paniniwala lang yun, pero habang tumatagal, parang gusto ko na ring maniwala. Isang gabi, ako ulit ang naka-duty. Bandang 1:00 na yun ng madaling araw, tapos sobrang tahimik ng emergency room. Biglang tumunog ang intercom. Mike, may bago tayong pasyente. Tumakbo ako sa triage. Pagdating ko, walang tao, walang ambulansya. Nagkatinginan kaming lahat. Wala naman palang tumawag. Akala namin nagloko lang ang intercom namin. Pagbalik namin sa loob, biglang bumukas ng automatic ang door ng emergency room. Oo, bumukas siya ng sarili lang niya. Lahat kami nakatingin, pero walang pumasok. Pero may wheelchair na kusa na gumagalaw. Dahan-dahan itong umuusad, walang nagtutulak. Huminto ito sa tapat ng bed number 6. Tahimik ang buong emergency room. Ramdam ko ang takot ng bawat isa. Maya-maya, unti-unting bumukas ang kortina ng kama, mag-isa. Parang may taong nasa loob, pero wala kaming nakita. Walang nagsalita. Tahimik lang naming isinara ang kortina. Pagkatapos noon, wala nang nagbanggit tungkol sa nangyari. Parang may kasunduan kaming lahat na kalimutan na lang ang bagay na yon. Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga, may matandang babae ang dumating sa ospital. Hinahanap raw niya ang kapatid niyang mahigit 10 taon nang nawawala. May dala siyang lumang litrato. Pagkakakita ko pa lang, nanlamig na ako. Oo mga kasikreto, siya yun. Ang babaeng paulit-ulit kong nakikita. Tinulungan ko siyang hanapin ang records. Nang makita niya ang lumang file, bigla siyang umiyak. Matagal na pala niyang hinahanap ang kapatid niya. Hindi nila alam na sa ospital din pala ito dinala noong araw na aksidente. Ilang linggo matapos makilala ang bangkay, nailipat ang kanyang mga labi sa kanyang probinsya. Nagkaroon siya ng maayos na burol. May nagdasal, may pamilya nang naghatid sa kanya. At simula noon, hindi ko na muling nakita ang babaeng naka-hospital gown. Akala ko tapos na ang lahat, pero mali pala ako. Makalipas ang halos 1 taon, may bagong nurse na pumasok sa ospital. Unang gabi niya sa duty, lumapit siya sa akin.
Kuya Mike, oh, may pasyente po ba sa bed number 6? Parang tumigil ang oras. Wala naman. Sigurado po ba? Sabi niya sa akin. Bakit naman? Kasi may matandang lalaki pong nakahiga roon. Unti-unti akong napalingon. Walang tao. Maayos ang kama. Pero habang papalayo ako, napansin kong may chart na nakapatong sa dulo ng higaan. Blanko. Walang pangalan. Walang diagnosis. Katulad ng unang chart na nakita ko noong unang taon ko bilang nurse. Hanggang ngayon, 4 na taon na ako nagtatrabaho sa ospital. Hindi na ako nagtatanong kapag may bagong nurse na nagsasabing may nakita silang pasyente sa bed number 6. Ngumingiti na lang ako. Dahil alam kong hindi lahat ng pasyenteng pumapasok sa ospital ay nakakauwi. May ilan na hindi pa rin alam na tapos ang kanilang mga laban. Akala ko noon hindi totoo ang mga multo. Dati tinatawanan ko lang ang mga tita ko at tito kapag nagkikwento sila ng mga ganitong bagay. Yung mga kwento nila tungkol sa babaeng nakaputi, mga anino na sumusunod sa kanila, mga iyak ng sanggol sa gabi na maririnig kahit wala namang sanggol sa mga kalapit bahay. Lahat ng yan akala ko biro-biro lamang para matakot ako at pagtripan ng mga tiyo ko. Medyo maloko din kasi ang mga yan eh. Ako nga pala si Edwin, taga Pampanga. Isang janitor sa isang maliit na ospital sa bayan namin. Dito ako nakaranas ng kung ano-anong kababalaghan. Ang totoo po ay 7 taon na ako sa ospital at medyo madami na rin akong karanasan talaga na nakapagpatayo ng balahibo. Oo, dati hindi ako naniniwala. Ngayon, ako mismo ang magsasabi, meron po talagang multo. Magkikwento ako ng mga ilan sa mga karanasan ko sa ospital. Sana magustuhan ninyo ang mga to. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako, naranasan kong lahat ito. Unang karanasan ko ay sa pharmacy. Maliit lang naman ang pwesto na yun. Lagi naman akong nagwawali sa loob nun pero bakit ng gabi na yun ay medyo kakaiba. Kasama ko si Mape. Mga 9 na siguro yun. Si Mape nga po pala ang pharmacist. Bago ako pumasok sa loob ay kumatok muna ako. Siyempre nakakahiya din naman na bigla kang pumasok doon, di ba? Pagkapasok ko, pakiramdam ko sa loob parang ang bigat-bigat. Pero napakalamig. Ma'am Mafe, ang lamig naman dito sa kwarto nyo. Para tayong nasa rep ah. Hindi siya sumagot. Nakaupo lang siya sa desk niya tapos nakatilikod siya sa akin. Naisip ko lang na baka bad mood siya. Kaya hindi na ako nangulit pa. Inumpisan ko ang trabaho ko. Naglinis ng bahagya tapos lumabas na ako. Ma'am, paalis na po ako. Magalang kong sabi sa kanya. Hindi pa rin siya sumagot. Kaya naman tumuloy na ako ng paglabas. Paglabas ko sa kwarto, dumiretso ako sa harap ng pharmacy. Salamin kasi yon, nakita ang nasa loob. Paglingon ko sa loob, ay laking gulat ko na wala si ma'am. Oo, wala si Ma'am Mape. Halos kalalabas ko lang. Kaya nagtaka ako kung saan siya nagpunta. Tanong ko sa aking isipan, naisip kong bumalik sa kwarto nang may nagsalita sa likuran ko. Edwin, tawag niya sa akin. Pagharap ko si Ma'am Mape. Laking gulat ko sobra. Anong tingin naman yan, Ed? Parang nakakita ka ng Diyosa, biro niya sa akin. Ma'am, galing po ba kayo sa loob? Tanong ko sa kanya. Hindi nagbili ako ng merienda sa labas. Ito, may banana kayo. Gusto mo ba? Alok niya sa akin.
Ma'am, kasi kanina akala ko ikaw yung nasa loob eh. Naglinis kasi ako doon sa pharmacy. May nakaupo sa table mo, akala ko ikaw. Utal na paliwanag ko. Sira ka Ed, huwag mo akong takutin. Alam mo namang solo ako sa kwarto niyan. Bulyaw niya. Ayun, at sinabi ko na lang na nagbibiro ako. Pero ang totoo, alam ko at ramdam kong may kasama talaga siyang entity sa loob ng pharmacy. Isa pang karanasan ko ay nung sa likod ng ospital. Andun kasi ang tapunan ng basura. Doon din nagsisegregate ng mga hospital waste. Habang nagtatapon ako ng basura, may nakita akong anino na gumagalaw sa gilid ng mata ko. Napalingon ako agad pero wala naman. Dalawa kasi kaming janitor kaya akala ko si Noel ang nakita ko. Dahil sa pangyayaring yun medyo naalerto ako. Nauna kong maramdaman yung takot na baka may umaaligid sa ospital na masasamang loob. Pero napalitan din ito ng takot dahil pagbalik ko sa loob, paglingon ko sa hallway, may bata akong nakitang nakaputi. Alam niyo kung ano ang kakaiba? Tumagos ito sa pader. Oo, sa konkretong pader. Napaatras ako ng konti at umikot na lamang ako sa harapan ng ospital. Upang maibsan yung takot ko, kinausap ko si Mang Kulas, ang CQ ng ospital. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Ayun, tinawanan niya lang ako. Napagkamalan pa akong nag-a-addict at kulang sa tulog. Si Raulo talaga matandang yun. Isa pang karanasan ko ay sa entrance ng emergency room. Isang refleksyon ng babaeng duguan ang ilang beses kong nakita. Oo, nakita ko siya habang nagpupunas ako ng sliding door ng ospital. Siguro mga 4 na beses yun. Magkakaibang araw. Ewan, magnet yata talaga ako ng mga ganong elemento. Kaya hanggang dito na lang po muna. Marami pa ako ikikwento sa inyo. Sa susunod naman ay ikikwento ko sa inyo yung bakanting lote doon sa kalapit naming bahay. Salamat po at magandang buhay sa inyong lahat.